So kung bubutas ka sir, bubutas din yung kalaban. So pagkatapos nun, mga madaling araw, mga 2:30, ginapang na namin yung yung tinatawag na building na Kijiki. Mga distance sir, mga more or less 50 to 100 meters mula doon sa posisyon namin. So nung nakapisto na kami, kinabukasan pumasok yung yung LRC. So nung pagkapasok ng LRC, binugahan sila kaagad. So in-assist nila, kami yung nag-assist kung saan galing yung putok na bumanat sa LRC. So nung pag-assist namin, malapit ng tagal, nasa 20 meters. So doon buga na kami, yung pinagana namin yung tubo namin para lang ma-distract yung kalaban. Pero malakas pa rin kasi wala pang buo pa yung KJK na pinagpistuhan ng kalaban. Nandun din yung sniper nila? Andun sir, andun yung sniper ng kalaban. So pagka 13 sir, yun na yung minor 13 ng umaga, umpisa na naman hanggang maghapon yung putukan. And then yung nag-support kami ng fire sa sa LRC, yung pinatakan namin yung kalaban. Sa tagal ng support namin, doon kami na-identify ng kalaban. So kaya pinatakan kami ng mortar. So 8 mortar yung pumatak doon sa location namin sir. And then doon na-wounded yung team leader ko, si Sergeant Bingno. Team leader ko na wounded nung time ng Friday the 13 yun. And then paano yun? Gabi kayo minortar? Umaga na sir. Umaga na. Oh, yung bago magdilim sir, nung papasok kami sa area, doon pa lang sa highway, yun yung mortar na bago magdilim sir, yung na-wounded yung 6 namin. Oh sir, tapos 13 sir, dahil sa malakas pa talaga yung kalaban, nag-atras yung Sibin, pati na rin kami nag-atras at nagplano uli kung paano talaga pasukin, yung paano talaga sila malapitan. So 14 ng 12 noon, madaling araw, ako hindi kamali sir, 15 na madaling araw, pumasok kami uli sa area. So nung pagkapasok namin sa area, ginapang namin yung line of ginapang namin yung yung target sa yung kalaban, ginapang na namin. Na kami sir, doon na kami nagposisyon sa 50 ng umaga. And then sir, establish security kasi makapal pa talaga yung sir, yung resistan ng kalaban, hindi kaagad malapit-lapitan. So nung pisto namin, okay naman, cover okay naman, wala namang problema doon yung cover namin. And then sir, sa kinabukasan sir, 16 ng bago magdilim, may hostage na napunta doon sa amin. So 10 yung hostage na napunta sa amin, may babae, may lalaki. So
ano namin sir, inassist namin kung may mga sugat ba. Kasi may gagamutin kasi may ano naman sir, may dala naman kaming mga IPAC. So, okay naman. Ngayon kinagabihan sir, nag-duty yung lead scout namin. May nakita siya na maraming tao na palapit sa amin. So ngayon, ang SOP kasi namin, sir, pag may mga tao na mapalapit sa amin, kung hostage na yun siya, basta pag may maglapit sir, pinadapa namin sir, tapos pinagapang papunta sa amin. So ngayon pagsabi namin sir na dapa, pinutukan kami sir, tinubo kami ng kalaban. Mga bumagsak yung bala ng tubo, nasa 5 meters na sir. Pero nakadikit kami sa wall sir, kaya walang na wounded sa amin. So doon na nagkaroon ng sir, ng palitan ng putok. At saka yung dumapa sir, yun yung mga hostage. So ngayon pagka hindi man namin malapitan sir, kasi gabi, tapos may kalaban ba, nag-backtrack yung kalaban sir, bumalik sila sa pinanggalingan nila. So inantay namin yung mag-umaga. Nung pagka-duty ko, may gumalaw doon sa maraming nagumpukan. Inassist ko naman kung kalaban pa ito, nagpaputok na ito. Kaya sinabi ko sa mga kasunod ko na mag-duty, may gumagalaw dyan. Inassist ko na yan. Kung kalaban yan, kanina pa yan pumutok sa atin. Pero sa palagay ko, mga hostage yan. So, kinabukasan sir, 17 na yon ng umaga. Doon yung mga hostage sir, nagumpukan. So, sinigawan namin na kung hostage kayo, gumapang kayo palapit sa amin. Huwag kayong tatayo. So, ang ginawa na sir, gumapang sila papunta sa amin. May mga babae pa sir. May mga matanda. So, yun yung yung may mga tama. Kaya doon namin na sir, na nakapakalaking tulong talaga ang IPAC na dala-dala namin. Pati yung mga IB. Kasi yun sa 11 na yun na tao sir, na hostage, may na-IB kami doon na na 2. Sa section mo yun? Kaya So, ina-IB nyo? Oo. Dahil, bakit? Pero nung time na yun sir, ni EXO, ni Sir Cordero, yung pagkaano yun. Kaya sir, kinaumagahan sir, pinagapang namin yung yung mga hostage. Kasi sir, kung patayuin namin sir, baka may kalaban magpakita bigla sir, matamaan sila kung putokan namin yung kalaban kung sakali may Kaya pinagapang namin, gapang. Tapos yung babae doon na yung dalaga, namin, namutla na talaga siya. Kaya gano'n naman, nag-cooperate naman yung tropa na bigyan ng pang-unang lunas kung ano yung maitulong namin sa area na yun sa mga hostage na nakatakas. So, naka-insert pa kami ng IB 2 sir. So, anong mga naibigay nyo ng mga unang lunas sa mga hostage? IB, ano pa? Tapos yung mga sa sir, yung sa mga bandage. Dahil may sugat-sugat sila? Oo, may sugat-sugat sila sir. So, yung matanda, namutla na rin kasi may sugat din siya. So, binigyan namin in-applyan ng IB sa tropa. So, yung dalaga, parang kukulaps yung mata niya nung nakabitan ng IB. So medyo bumubuka na yung mata niya, parang hindi na parang nakapasok na yung
yung dextro sa katawan niya. Kaya hindi na minatagal, sir. Inano na namin, na pinadala na namin sa labas kasi kasagsagan pa nga ng putukan nung time na yun. And then yung pagkakuha ng ano, sir, ng pagkakuha ng padayon, hindi na ako nakasama doon kasi dito ako kay XO. Ang nano doon yung ano, yung section ni CO, tapos yung kay Master Magno yung sa padayon pagkakuha. So nung pagkakuha ng padayon, sir, nanghingi ng Target 5 nyo, padayon. Hindi sir, sa likod pa sir. Eh, Yung pagka ng padayon mo. hindi pa yun, sir. And then nung pagkakuha ng padayon, sir, humingi si CO ng one team. So kami yung, ang team leader ko noon si Sergeant Paconla, kami yung hiningi niya na magpasok doon. So yung padayon section ni XO, ni CO, tapos yung section ni Master Mag, yun yung dumidikit sa kalaban para hindi masingitan yung ano, sir. Kaya pag alisan ng tupa, kila may ma-insert kagad para hindi masingitan. So pag 23, sir, pinasok namin yung ano, yung T3. Andun yung under ako ni Sergeant Paconla, assistant team leader pa rin ako. Tapos doon sumama na si Sir Ribiri doon sa T3. So Balik na siya noon. sir, doon na kami. Dead siya, di ba? Sir, nakabalik na siya, sir. So nung gabi na yun, sir, habang nag-duty ako, pagpasok pa lang namin, sir, yung team leader ko nagbato ng granada. And then bago namin sinikyubi yung ano, tinapunan mo na bago pinasok. May nagpapakita pa talaga na kalaban nung pagpasok namin. Dalawa. Yung kalaban tumakbo sa bahay. So kagatin sana ng kasamahan namin na dalawa, napuntahan yung kalaban na nakikita kasi dalawa. Buti na pigilan na wag, baka pain lang yan. Tama talaga, sir, pain talaga yun kung sinundan. So ang ginawa namin, tinulugan namin yung T3 ng isang gabi. Doon kami nag-occupy. And then pagka-duty namin, sir, pag-duty ko, na-assist ko din talaga, sir, na may kalaban talaga, sir. Kasi padaan-daan sila, sir. Pero yung siliwit nila, sir, kahit gabi, makikita mo. Kahit hindi mo gamitan ng NBG, makikita mo talaga ang kalaban. Patawid-tawid. So kinabukasan, sir, 20, kung hindi ako naggamit, 24, doon nagpapakita na talaga yung kalaban. Sa assessment ko lang doon, sir, kasi yung isang team nasa likod, kami nasa harapan, nasa line of sight kami ng kalaban. Pagpuputok ako, sir, malakas yung resista na bitawan ng kalaban papunta dito sa amin. At saka yung pinakamahirap doon, yung sniper nila, sir. Kasi sasabay, mahirap identify yung sniper nila kung saan nakapisto. Kasi sasabay sila sa volume fire, sir. O sasabay sila sa volume fire, sir. Tapos Paano tactics nila? So hindi sila pumuputok kung walang pumuputok. wala, sir. Pag sasabay sila sa, halimbawa, sir, pag puputok kami, sabayan nila yung putok namin, sir.
So, inassist ko naman sir kung saan galing yung mga pikpik na yun sir. Sabi ko nasa 1 o'clock yung nag-isa-isang putok. Kasi ang ginagawa ko sir, isilip ko yung yung mukha ko doon sa butas, tapos inuuna ko yung helmet. Pipitik pa rin sir. So ang sabi ko sa platoon leader ko si Sir Rivere, sir, positive yung kalaban. Nasa sir, 3 o'clock yung kalaban sir, kasi puputok dito sa bandang kaliwa sir, nasa 1 o'clock, tapos 12 o'clock sir, tapos 11 o'clock sir, may kalaban pa rin sir kasi patawid-tawid na sir. So nung tumawid yung kalaban sir, yung papunta sa 11 o'clock sir, binagbagan ko sir yung kalaban na tumawid doon sa line of sight ko. Binagbagan ko, and din nag-supportin yung isang junior ko kasi siya yung unang nakakita sir kumain yung kalaban. So sabi ko putokan mo, and din mag-change position tayo para kung ma-assist ko kung pwede ba natin matubo yung pisto ng kalaban. So negative sir, hindi ako nakabato ng tubo doon. So ang ginawa namin doon sir, kasi maghapon na sir, palakas yung resistance ng kalaban. So yung cover namin sir, alanganin na rin, na compromise na kami sa pisto namin. So ang ginawa, nag-strigit kami sir, kasi malakas na talaga sir, tapos isang team lang yung nasa harapan sir. So nung nag-strigit kami sir, napunta kami doon sa padayon sa pisto nila ni CO. So ngayon yung pagpunta namin sa kanila ni CO, tinatawag ni CO yung lahat ng mga gunner. So wala mang sinabi na anong oras na puputok, basta tinatawag niya, inipon niya lahat sir. So nung tinawag niya yung mga gunner sir, so pinuntahan doon niya, pinisto yung mga gunner kung saan na natamaan yung kasama namin na si Lip Pocket. Doon niya pinisto sir. Yung tape 5 sir, yun yung pinagbagbagan niya sir. So doon sir, habang bagbag ng bagbag, sumasabog yung sir, yung parang pinaka armory nila sir. Matagal din yung natigil yung sabog sir, kasi nasusunog na sir yung Sa target 5 yan. oh sir, yung tape 5 sir, nasusunog. Marami talaga yung laman nun. Sa ko lang doon sir, yung kasi gabi naman yun sir, ang assessment ko lang sir, nung doon pa ako sa T3 sir, yung hindi pa kami nakalabas sa T3, marami talagang kalaban doon. So paglabas namin, kasi pagkalabas namin, yun yung pinatira ni CEO ng mga lahat na gunner, palit-palitan hanggat may sumabog, tuloy-tuloy na sir, na nasunog na. Kala nga namin sir, may mga bala pa na malaki ba, kasi kung may mga bala na malaki, delikado kasi malapit lang sir. Pero okay naman sir, hindi naman nakuan. Pero matagal din yung pagsabog ng mga bala na sir. So yun na sir, pagkatapos noon, so duty na naman ako. Sa buta sir, may nagpapakita na tao. Tapos tawagin ko pa sana yung senior ko na pero wala na sir, hindi na ako nagtawag, kasi ang Pasdawal sir 5 may makita sa butas
titirahin. So hindi ko pa sana tirahin sir kasi ang akala din kasi namin yung sa kabila na tropa sir ba, tapos may nag-plus light. So ang dami nag-plus light. So sa assessment ko, yung unang nagpapakita baka magsusurrender yun sila. So pinutukan ko, nagkalat yung mga nagpa-plus light. So positive, kalaban na yun. Pero wala naman silang sir, wala naman silang resista nung pagputok ko. So nung pinabagbag ni CO yung T5 sir, kinabukasan nag-surrender yung mga kalaban sir. 42 na kalaban sir, isang babae. Paano mo masabi na kwan? Yung, di ba, ang nagsimula nun si Master Magno, yung kwento niya kanina na dumungaw siya sa para sitan yung mga gusto mag-surrender. Oo sir. Nakita mo ba yun? Yung sa time na yun sir, sa kabila ako sir, hindi kami magkaseksyon ni Master Magno. Pero sa mga kasama niya sir, siya yung sir, siya yung nagsitsit sa kalaban na magpa surrender. Sinong officer yung kasama mo noon? Si Sir Ribiri sir. Under ako ni Sir Ribiri. Pero nagamit mo ba yung pagka-sniper mo sa buong yun? O assistant team leader ka lang? Yung kasi sir, yung sistema na yun, nasa team ako sir. So bago kami pumasok ng area, narinig ko na usap-usapan na mayroon ng doble shira sa taas, mga estudyante. So inakyat ko sir yung posisyon nila. So tiningnan ko naman sir, inassess ko yung posisyon na okay naman. Target sa kalaban sir from position sa tropa nasa 300 meters. So sabi ko okay dito kahit hindi na kayo bumaba, hindi na kayo maglipat. So nung nakuha yung KJK building sir, lumipat yung yung mga sniper. Yung na yun, yung time na yun sir, lumipat ng pagkakuha ng KJK. Anong hindi mo makalimutan na experience mo doon sa buong yun? Ang hindi ko lang makalimutan doon sir yung sir yung sa T3 sir. Kasi ang akala ko doon sa T3 sir, kung hindi kami umalis doon sir, hindi kami nag-sligate doon sir, may posibilidad sir na ma-assault kami sir o matapunan kami ng granada. Dahil yung posisyon namin sir, masyado nang vulnerable sa kalaban sir. So ito one team nga, andun pa na ang hindi ko makalimutan yung sir, yung nangyari doon sa T3, yung na-wounded yung team leader ko na naman doon sir, si Sergeant Paconla sir. Ano ibig sabihin na hindi mo makalimutan dahil masyadong hindi mo inasahan yun, na na-wounded yung mo? Yung sir, yung ang hindi ko talaga makalimutan doon sir, yung sa assist ko lang sir, imposible na hindi matamaan yung kalaban kasi ang lapit-lapit lang. Habang tinitira ko sir, sumisilip pa sa akin sir. Yung kalaban sir, sumisilip pa. Sabi ko na kasi parami na rin yung nagpapakita sir, kaya inano ko sa platoon leader sir na sir, marami nung nagpapakita sir at malakas na yung resista nila sir. Tapos yung kasama kong katabi ko sir, muntik na rin matamaan sir. Doon kami mismo sa posisyon namin sir. Paano mo pinakita yung leadership mo na, dahil siyempre may mga mas junior sa'yo, mga PFC, may private ka ba kasama na Wala sir. PFC, mga PFC. Mayroon sir. Paano mo pinakita yung leadership?
Ang pinakita ko lang na leadership ko doon, sir, na kahit gano'n na nangyari, dalawa na team leader ko na wounded, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na ano, sir, na hindi ako magpadala hindi ako dapat malumural dahil na wounded yung ano ko, yung dalawang team leader ko. So at saka yung na-extricate? sir, Pareho sila na-extricate? yung isang team leader ko, sir, Friday the 13 yun, sir. Tapos yung isang team leader ko, sir, 23 ng tanghali, sir. Ibig sabihin pareho silang na-evacuate? O, sir, na pareho sila, sir. Pero ang unang team leader ko, sir, naunang na-evacuate, sir, nung DD pa lang namin, sir, yung Friday the 13 na yun. So 20. Hindi ka 13 bang D-Day niya? Ayos ah. Oh, tapos, sir, yung 23 na yung isang team leader ko, sir. At saka sabi ko kahit wala na akong team leader, sir. Siyempre assistant ako, sir. Hindi pa rin ako nagpabaya na i-guide yung mga ano ko, sir, yung mga ka-team ko, sir. Kasi hindi na napalitan yung pangalawang team leader mo. Ikaw na tumayong team leader pagkatapos. May ano, sir, yung time na yun, sir, automatic ako yung pumalit, sir, pero andyan man yung section sergeant na kasama ni PL, ano, sir, pinasok na ano. Pero nung nawundid yung team leader ko, sir, hindi ko alam na ako yung doon, pero hindi ko pa rin ano, sir, ginawa ko pa rin yung as assistant team leader, na kahit nawundid yung team leader namin, hindi ko pinabayaan yung ka-team ko. Inassist ko pa rin sila kung ano yung dapat gawin para maiwasan yung casualty, sir. Noong panganahon na yun, ano mga una mong iniisip? Casualty ba o makapatay ka? Sir, yung sa mga panahon na yun, sir, ang iniisip ko dun, sir, siyempre nasa gira na talaga yun, sir. So dalawa yung naiisip ko dun, sir, na makapatay ako o sa mga tropa ko, kaya hindi ko pinabayaan yung mga ka-team ko, sir, na ipisto sila sa ano, na maka-support fire din sila kung sakali na kuan, sir, kung tuloy-tuloy ang ano, putukan. Pero okay naman yung mga ka-team ko, sir, nag-cooperate naman. So yun lang, sir, yung